Magandang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito, alamin natin ang pambansang kaunlaran. So ano ba ang pambansang kaunlaran? Ang pambansang kaunlaran ay tumutukoy sa kakayahan ng bansa na pagbutihin ang panlipunang kapakanan ng mga mamamayan tulad ng edukasyon, kalusugan, infrastruktura, at ibang serbisyong panlipunan. Sa economics, madalas na gamitin ang pagsulong o economic growth at pag-unlad o economic development. Ang pagsulong ng ekonomiya ay masasalamin sa positibong pagbabago para sa lahat. Ito ay itinuturing na bunga ng isang proseso na nagpapakita ng pagbabago sa isang ekonomiya. Ang pagkakaroon ng epesyenteng sistemang transportasyon, bahay, modernong ospital, mga kalsada, mga gusali, maging ang paglago ng GNP at GDP ay mga pagbabago na nagpapakita ng pagsulong ng bansa. Ang pag-unlad ay higit pa sa paglipat mula sa mahirap patungong mayaman, mula sa tradisyonal patungo sa makabagong ekonomiya. Ito ay kabuuang proseso na kinabibilangan ng iba't ibang aspekto ng lipunan, ekonomiya, politika, lipunan, at kultura. Ito ay nagpapakita ng pagbuti ng kalagayan at pamumuhay ng mga mamamayan. May mga salik na maaaring makakatulong sa pagsulong ng ekonomiya sa bansa. Ito ay ang likas na yaman. Ang likas na yaman ay nakakatulong sa produksyon ng sektor ng agrikultura at pagmimina. Kung mataas ang produksyon ng agrikultura, maaari nitong matustusan ang mga pangangailangan ng bansa. Lakas paggawa. Ang ekonomiya ay nangangailangan ng tao na gumagawa para mapaunlad ang ekonomiya. Malaki ang ginagampanan ng mga manggagawa sa pag-unlad ng bansa. Pisikal na kapital. Kinakailangan ang pisikal na kapital upang mapabilis at maging higit na epesyente ang proseso ng produksyon. Halimbawa ng pisikal na kapital ay pabrika, makina, sasakyan, at computer. Teknolohiya at inobasyon. Sa pamamagitan ng salik na ito, nagagamit ng mas epesyente ang iba pang pinagkukunang yaman upang mas maparami pa ang nililikhang produkto at serbisyo. Maaari ring makamit ang inaasam na kaunlaran ayon sa mga nakapaloob ng mga planong pangkabuhayan ng pamahalaan.
Mga halimbawa ng planong pangkabuhayan. Una ay ang planong pangkabuhayan ni Pangulong Fidel V. Ramos. Noong Disyembre 15, 1992, inaprobahan ng Pangulo ang pangkabuhayan ng Pilipinas o ang tinatawag na Medium Term Philippine Development Plan or MTP-DP sa taong 1933 hanggang 1998 na nakilala sa taguring Pilipinas 2000. Ito ay may layuning paunlarin ang ekonomiya, kaalinsabay ng pagpapabuti ng pamumuhay ng mga Pilipino. Matamo ang global excellence, competitiveness, at pagbaba ng bilang ng mga mahihirap hanggang 30%. Planong pangkabuhayan naman ni Pangulong Joseph Estrada ang mga programang pang-ekonomiya ng kanyang administrasyon ay nasa ilalim ng katagang Angat Pinoy 2004. Pagsasabatas ng Batas Republika bilang 8749 na kilala bilang Clean Air Act na nagtataguyod ng pagbibigay proteksyon sa ating kapaligiran. Inilunsad din niya ang magkabalikat para sa kaunlarang agraryo o magsasaka upang tulungan ang mga magsasaka. Itinatag niya ang National Anti-Poverty Commission upang madagdagan ang mga programang Angat Pinoy. Planong pangkabuhayan naman ni Gloria Macapagal Arroyo ang 10-point agenda na nakapaloob sa kanyang medium-term Philippine Development Plan mula 2004 hanggang 2010. Ito ay ang mabilis na pagtaas ng GDP sa 7% to 8%, pamumuhunan sa GDP na aabot sa 28%, paglikha ng taunang trabaho na hihigit sa 1.7 million, balancing budget sa 2010, pagbabawas ng kahirapan na mababa sa 20% sa 2009, pagpapautang din sa mga maliliit at katamtamang laki na negosyo, pagpapaunlad ng 1 hanggang 2 milyon hektaryang lupa para sa agribusiness, at pagpapaunlad ng Subic at Clark bilang pinakamaganda at pinakamahusay sa pagkakaloob ng serbisyong pang-internasyonal sa buong bansa. Pagpapaunlad din ng sistema ng transportasyon tulad ng roll-on, roll-off o RORO. Planong pangkabuhayan naman ni Pangulong Noynoy ang planuhin baguhin ang estruktura ng pamahalaan. Binigyan din niya ang kailangan ng pamahalaan na magkaloob ng pangunahing serbisyong panlipunan. Ipinangako niya na pagbubutihin at paunlarin ang transportasyon, turismo, kalakalan at infrastruktura. Pagpapatupad ng Conditional Cash Transfer o kilala sa tawag ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Binigyang pansin niya ang koleksyon ng buwis at ang korupsyon sa pamahalaan, pagkakaloob ng irigasyon sa mga magsasaka at pagsasaayos ng pagbibenta ng kanilang mga produkto at paghihikayat ng mga pamumuhunan at paglikha ng trabaho para hindi na mag-ibang bansa ang mga magagawang Pilipino. Pagpapatupad ng K-12 curriculum. Plano naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 8-point economic agenda sa kanyang administrasyon. Ito ay ang
ipagpapatuloy ang kasulukuyang mga pulisiya ng pamahalaang Aquino at bibigyang halaga ng mga mapagkasunduang mga kontrata ng dating Administrasyong Aquino. Patataasin ang gastusin para sa infrastruktura at panatilihin ang paglalaan ng 5% ng ating GDP para sa gastusing pang-infrastruktura. Hihikayatin ang mga dayuhang mamumuhunan na mamumuhunan sa ating bansa. Sisiguraduhin na ang bansa ay maging kaakit-akit sa mga dayuhang investor sa pamamagitan ng pagkakaroon ng seguridad ng mga dayuhang namumuhunan. Magkakaloob ng suporta sa mga serbisyong kailangan ng maliit na magsasaka upang mapataas nila ang kanilang produktibidad. Pagtitibayin at gawing matatag ang sistema ng ating edukasyon. Pagbubutihin ang sistema ng pagbubuwis, lalo na sa kita. At palalawakin ang pagpapatupad ng programa na Conditional Cash Transfer or CCT. At also, bibigyang pansin ang suliranin ukol sa sistema ng pamamahala ng lupa. Salamat sa inyong panonood. Sana kayo ay may natutunan sa araw na ito.